Kumusta mga ka-Brody? This is Brody Jeff. This is Brody Easy. And this is Brody Marbs. Welcome to The The Brody Brody Podcast. Where you listen. And relax. Yun! So, mga ka-Brody, kakabalik namin galing break. No? Session 2 tayo ngayon, session 2. So, I hope medyo nagustuhan nyo sana yung session 1. Yan. Medyo maganda yung topic natin ngayong session 2. Medyo medyo chill. Yan. Pero Chill. May tama. may tama. Kumbaga parang masarap na vodka. Masarap inumin. Pero hindi mo alam may tama. Ay, hindi ako uminom. Ang gawin. Nga pala, matuwid nga pala to si Brody Jeff. Oo, no? matuwid Matuwid. po ako. Kapag halimbawa, hindi pa siya lasing, matuwid. Pero pag lasing na, Bumabalik ko. bumabalik ko na yan. So, mga Brody, ang topic natin ngayon is all about long distance relationship. Yes. Para sa inyo ba? Para sa inyo ba talaga ang long distance? O, di ba? Hindi para sa inyo. Pero kasi maraming no? Marami tayong kaibigan, listeners na dumadaan sa ganitong stage ng buhay. Oh. Di ba? Kaya, to formally start the topic, no? Tatanungin natin si Brody Jeff. Oh, bakit na naman ako? Siyempre, sa pinakabata. Di ba sabi mo, bata ka? Bago pumunta sa amin matatanda, gusto namin marinig yung point of view ng, di ba, isip bata. Ay, isip bata ng bata. Young at heart. Yeah. Pero kidding aside, no, pakinggan natin kung ano bang tingin ni Brody Jeff sa long distance relationship. Ano masasabi mo sa LDR? Hindi, ang long distance relationship para sa akin. Ang bigat naman ng payo mo. Pag LDR kasi yun eh. Grabe naman, nakakalungkot naman. Thank you. Ang haba. Ang haba. Ay, thank you. Joke lang. Kidding aside. Sige. Kasi meron akong way back 2008. Ang dami talaga mabahay na ito. Iba talaga. Tingnan mo yung tattoo niyan. May mga pangalan. Way back 2005 mga ka-Brody kasi meron akong naging girlfriend. Yan. Ngayon, nung time na yon, siyempre 2005, na-assign ako sa isang dito sa Manila. Establishment. Okay. And then afterwards kasi after mga from 2005, mga 6 months siguro, lumipat ako ng ibang company. Okay. Pero are you still in sales back then? Sales pa rin. Sales Sales ako kasi. Second job ko yun, sales. Oo. And then nung time na yon, so I push my luck dun sa isang company na yun, na multinational. Okay. And then, ang sabi sa akin nung HR, willing daw ba ako ma-assign sa Bicol? Wow. Layo. So Bicol, sabi ko. Hanghang dun, no? Chili. Spicy ba? Spicy. Eh di yan. Sarap Sabi ko, sa akin. Sarap ng putahe dun. Sorry, lahat ka na. Masarap kasi yung igal. Hindi na, mapos na mapunta. So yun na nga. So sabi ko gano'n, tinry ko yung na mapunta doon sa training. So Ilang taon po doon sa Bicol? 5 years din. Tugol. din, no? Long nga. So yun na nga. So mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami noon. So, may naiiwan kang girlfriend sa Manila? Oo, meron. Ilan? Isa lang. Grabe. Huwag mo naman ako Sorry. Hindi naman ako two-timer. Ay, hindi naman yun. 3 lang. Hindi, joke lang. Kinig. Okay. So yun na nga. May mauwi ka pa ba mamaya? Single Hindi tayo. Single naman. Single naman. So ngayon, syempre, long distance relationship yun. So, hindi ko kasi siya parang nakikita na ideal yung gano'n. So, para sa akin para sa akin, ito yung opinion ko, hindi siya ideal. Kasi nung time na yon, yung aking ex, syempre, pag miles apart kayo, may parang yung longing. Yes, totoo naman. Kasi tayong mga lalaki, medyo, binata pa. So, parang sa akin ang naging challenge doon is was pala. Physical needs. Hindi kasi parang parang yung time ko lagi pag idle time gusto niya lagi ko siyang iyan. Okay. So every time yun ang pinag-aawayan namin.
Yung time mo. Basta parang pag may libre ka, gusto mo, gusto siya yung kinakausap. Idle time, no? Kasi nag-work ka tapos biglang gano'n na. Instead na parang gusto mo magpahinga lang. Oo, nakakano lang yun. Ang tanong kasi doon, nagtatagpo pa ba yung oras nyo? Kasi baka mamaya magkaiba kasi kayo ng oras ng trabaho. Kasi nurse siya. Nurse. Tapos, student pa siya noon, pero nung nag-nurse siya, medyo ano rin talaga eh, medyo nagko-conflict din. So, yun yung parang naging challenge sa akin. And then, one time, ano naman siya, nagpunta doon, secretly. Secretly. Surprise. Siya, kasi ako naman, nung time na yun, sabi ko, hindi kasi, for now kasi, nasa probationary stage pa ako, hindi pa ako pwedeng hindi pa ako pwedeng absent. Para pumunta lang yan, para lang minsan. Sabi ko, itatrabaho ako para sa future. Yan, ito. So, siya yung pumunta sa doon sa... Siya yung nag-adjust? Siya yung nag-adjust muna for the meantime. Gano'n ka gwapo? Okay. So, yun nga. Siya na yung nag-adjust and siyempre parang natuwa naman ako. Hindi, tsaka naiintindihan ko yun. May work ka nun eh, siya estudyante. She has all the time in the world, di ba? Tapos naging na-regular naman ako. Pumunta naman ako sa graduation niya. Yeah. Give and take lang. And then, kasi kami, parang away kami ng away dahil sa time. Yun yung lagi, parang naisip ko, hindi niya ba... Ilang years kayo yung time yun? Parang kami, 2 years. 2 years. Tapos galing yung setup yung parang away kayo ng away sa ganyan. Mag-going 3 siguro. Wala kasi kaming pinagkatandaan doon sa parang hindi kami nag-grow. Hindi namin na-overcome yun. Kaya, para sa akin, kasi napakalaking factor nung physical, tawag dito, anong tawag doon? Mas maganda yung physical presence. So, ang love language mo kasi gusto mo yung presence niya. Kasi pag okay naman yung nasa malayo kami, yun nga lang, hindi lang talaga kami nagtagpo dun sa expectations niya na every time talaga ng idle time. Yun doon talaga kami nag-aaway. Yun talaga yung pinag-awayan namin. Hanggang sa doon na nag-end. Parang parang mutual na lang. Mutual na. Ganun kasi kung ipipilit nyo pa, di ba? Mahirapan lalo, di ba? Pero, ito nga sinasabi ko, opinion ko to. Sa ibang tao, ako personally, meron akong kakilala, nag-succeed sila hanggang sa kinasal sila. Pero sige, ako kasi, basta yun lang muna, mamaya ako nagkakwento yun sa kanila. Pero ang take mo doon, what's your... hindi para sa iyo yung idea. Hindi kasi talaga para sa akin eh. Kasi unang-una. May tanong lang ako pala. Sige. Sorry nakat kita. Kasi when we say, parang LDR, hindi para sa iyo. Siyempre, ang pananaw mo kasi parang gusto mo talaga, partner mo, kasama mo. Pero kung halimbawa, sa estado mo ngayon as a father, diba? Bibigyan ka ng isang napakagandang opportunity. Sabi natin times 10 ng paycheck mo. And then you just have to go to a certain place. Doon ka magtatrabaho. Malalayo ka sa family. Times 10 ng paycheck mo to. Parang hindi. Ay, hindi talaga. Alam mo kung bakit? Way back 2022. Di ba bumalik ako sa industry natin? After siguro... nag-resign ka nga pala, no? After 4 months ng pagpasok ko sa company niyo, yes, di ba? Merong sa akin, merong nag-reach out na baka daw pwede ako mag-work sa Cambodia. Sa Cambodia. Okay, sabi ko, sige, try ko. Nung nandun na ako, interview ko, okay na. Ang gagawin ko daw, magtuturist lang ako. And then, ayun na, pupunta lang ako mag-tourist. As a tourist talaga doon sa Cambodia. And then, pauwiin ko yung wife. Alam mo yun, tipong parang naiisip ko pa lang na parang, shit, ito na pala yung reality na. Alis na ako. Kasi ipaprocess na talaga eh. Papers. And then, buti na lang, nung time na yun, December, na ako, parang nagkakaroon ako ng vertigo. So parang feeling mo that time, hindi ka na physically fit to pursue that job, parang ganun.
Kasi nagkakasakit ka eh. Kasi ayoko rin naman yung darating na time na nandun ako, nagkakaroon ako ng vertigo. I think one of the cause, no, kung bakit ganun yung nararamdaman mo being vertigo. Siguro, kaya, parang grabe yung contemplating mo that time. Feeling ko na apektuhan ka na, no? Hindi ko sure eh. Ewan ko siguro stress or ano din. Pero gusto ng wife ko din before na. Talagang tumuloy ako. Pero hindi ko din. Sabi ng wife mo na parang grab mo na, sayang. Grab din. Mas malaki yung earning potential eh. So si wife mo, kaya niya yung LDR. Pero ikaw lang talaga yung parang... kumbaga parang naging luckily, nangyari yun kasi kung siguro pag ako yung malayo to, siguro malungkot. Yes, Tsaka hindi mo rin alam. Hindi ko kakayanin. Tapos, naisip ko din yung mga bata na although lalaki sila na kahit sabihin mo na ilang hours lang naman yun eh. Yes, Hindi iba pa rin yung nandito ka sa Pilipinas. Kunyari, nandito lang sa Bocoro. Yes, anytime pwede akong Tapos pag magkakasakit ako, sino mag-aalaga sa akin, di ba? Tama. Hirap din talaga. Hirap yung LDR. Kumbaga mapa-work, mapa-relationship. Diba? So, tatanggihan mo yung opportunity. Tinanggihan ko na nga. Kung maulit nga na times 10, uulitin mo ulit yan. Parang, nasabihin mo sa sarili mo na it's still gonna be the same thing. Parang, ang pipiliin ko pa rin is family over income. Yeah, I think parang so. Gano'n. But I mean, that's a good principle. Yeah. Diba? Napakagandang prinsipyo. Kasi, ako naniniwala naman ako, kikitain ko rin yan someday. Yes, eventually. And pretty much sure naman na... Pero to din talaga yun eh. Sabi nga din nung father ko. Pera lang yan. Tama. Pero yung moment, pati oras na nakasama yung mga tao, hindi mo basta-basta mapipili yun. Hindi mo maibabalik yun, di ba? Yes, Kahit may pera ka, pero yung moment na hindi mo maibabalik yun. Diba? Pero yung pera mo, kaya mo mabalik. And mas mahigitan pa. Yes. Pero yung moment talaga mismo, yung parang pin-exact moment, hindi mo mababalik. Totoo. So ikaw, anong point of view nyo doon? Ikaw, easy. Sa generation mo ngayon. Ako muna. So yun nga, totoo yun eh. Bawat tao, iba-iba experience sa ganyan eh. Sa kay Kuya Jeff, medyo parang, hindi naman negative, pero parang hindi nag-work. Pero sa akin, somehow, siguro na work ko, namin, pero mahirap din talaga. Kasi naranasan kong magkaroon ng LDR yung way back pandemic. Mga 20, anong year yun? 2020. Bigla kaming punta ng mom ko sa Amerika kasi nga, syempre kasi mom ko citizen doon eh. Okay. So kami parang gano'n na rin. So technically parang every 6 months or every 1 year kailangan bumalik doon. Kung hindi, mawawala yung card. So, mahigpit yung Pilipinas yun eh. So, ang ginawa ni Mami, habang maaga pa, pinaalis na kami sa Pilipinas. Kasi para hindi mo mahirapan. Pero yung process na ginawa namin, as in swab test, lahat-lahat, kailangan basta para makapunta lang. Gastos pa, no? Gastos pa, tsaka yung hassle talaga. Biruin mo, pagdating mo ng airport, face mask, buong tapos ang dami talaga. Sinwarantin pa kayo nang pagdating sa Amerika? Sa Amerika ko that time, hindi ganun kaarte. Okay. Pagdating mo sa bahay, doon ka mag-quarantine. Pero yung umuwi ako ng Pilipinas, yun yung malala. Grabe dito sa Pilipinas. Dami ko experience. Imagine kuya, 10 days ka nasa hotel. Gastos mo yun, sariling gastos. Gastos mo pa. Pag OFW ka naman, may hotel ka libre, pero hindi mo pa alam kung maalis yung hotel mo. Depende kung saan ka ibabagsak. Napaka-strict kasi na. Sobra. So, yun nga, going back to the topic. So, may girlfriend nga ako nun. I mean, not up to now naman. Parang 7 months or 8 months ako nasa Amerika nun. Parang first, kasi parang frequently naman ako bumabalik eh. Pero 1 month lang, 2 months, 3 months, ganun. Parang pinamatagal ko ata 3 months na first na punta ko. Yes, Pero ito yung parang, dito kami nasubukan talaga. Parang 8 months. 8 months talaga, pero wala akong choice eh. Hindi ka makauwi eh. Kasi syempre, wala rin naman akong money nun. Parang close gate yata Philippines noon. Parang close gate. Medyo mahirap din talaga yung Pilipinas, sobrang stricto. So kahit alam mo yung una, first month, parang okay pa. Pero yung pagdating ng mga second month, yan, medyo iba na. Ano yung mga challenges? Ang first na obvious na challenges na maranasan mo is yung time difference. Time difference. Kasi malaking bagay yan. Parang nangyari na umaga, gabi, umaga. Gano'n nangyari.
Tapos minsan yung time na yun, yung girlfriend ko is nurse din, studying din parang sa board exam niya. Board exam. So kahit sabihin natin may oras pa rin siya pero yung oras niya nasa review na. So ako that time hindi kasi nag-work ako eh. Na parang halos pag may opportunity ako makapag-work sa Amerika, ginagrab ko. Na during that time mag-work ako noon eh. So ang schedule ko noon is parang umaga, so uwi ko na hapon, minsan uwi ko na, tulog na siya, or parang baliktad or busy, basta ganun. So parang, anong nangyari is parang chat-chat na lang, parang good night na lang, good morning, ganun, tas onting catching up lang, pero hindi ka tulad talaga yung dati. Ang hirap eh, kasi pag nasanay ka ng ganun, mag-a-adjust ka talaga sobra. Parang, mamimiss mo mamimiss ka talaga tao. Pero at the same time, nakakatakot kasi nasasanay ka na sa ganung setup. Hindi mo namamalayan na sanay ka na pala sa ganun. Parang lumalayo na yung loob nyo. Hindi yung sinasadya na lumayo yung loob nyo. Pero dahil sa nangyayari, sa mga bagay na nagiging ganun ako yun. Marirealize nyo lang na ganun na pala kayo. Pag malayo-malayo na loob nyo. Legit lang din talaga. Pag parang pag nag-away na kayo, doon mo realize na shoot, parang medyo malayo na nga kami. Napansin niyo yun? Hindi, may napansin niyo na. Napansin namin. Napag-usapan. Pero ang hirap pa rin eh. Asing siguro pa masabi ko parang yun nga eh, sabihin natin parang money-wise, siyempre may trabaho ko nun eh. Parang sabi ni Kuya nga, di ba? Oo nga may pera pero yung parang relationship sa family mo or what, parang hindi naman sacrifice. Pero ako parang ganun din narasan ko nun eh. Kumbaga, may trabaho ko, goods naman, syempre maayos talaga. Pero yung relationship ko sa kanya, hindi maayos. Kasi during that time, may mga problems din kami na pinagdaanan nun eh, na hindi rin talaga madaling solusyonan without the physical presence. Kumbaga, alam mo maayos mo once na nandun ka, pero hindi mo gawa eh. Yun yung parang pagsubok din talaga na nangyari, na parang pagsubok din talaga. Kumbaga, sinubukan kami yung relasyon namin, pero sinubukan din kami ng individually. Kung paano namin i-handle yung situation, pati paano din namin handle yung relationship namin. So yun nga, parang 7 months, 8 months ganun. Siguro yun yung parang stay ko sa US na parang masabi ko the worst. Yung during that time talaga, as in, kung yung itsura ko ngayon, ang layo doon, asing literal na parang malapit na ako sa point na ma-depress. Parang gano'n sa stage na, asing nag-lose ako ng sobrang daming weight. Na-depress ka in a way na... Dahil sa problems ko nun. Sa girlfriend mo? Yung hindi kami mag-okay nun eh. Kumbaga, kasi ako hindi ko ikakaya na naging din ako talaga, naging red flag na boyfriend. Kumbaga, madami rin talaga akong makulit din talaga ako before. Hindi ko pero lahat ng ginawa ko before is may consequences naman eh. Kumbaga na parang sabi natin nadaanan ko na nabayaran ko na yung mga ganung bagay. Pero during that time doon talaga ako parang nasubukan talaga. Kumbaga malayo na isa't isa. Pinoproblema nyo na yung parang time nyo, yung pinoproblema nyo po yung other problems nyo. So, halo-halo talaga yung mga nangyayari. Kaya, ang hirap talaga yung parang masabi ko talagang time na yun, pinaka-worst. Yung time na nandun ako sa mga umuwi, parang pinaka-worst talaga. Pero yung ngayon na nakita ko, parang masabi ko parang thankful din ako na nangyari yun. May learnings kayo. Sobrang learnings. Kumbaga, after nung nangyari yung mga yun, parang feeling ko parang, alam ko, even though bata pa kami, ayoko na magsalita ng tapos, pero parang feeling ko na kahit may dumasabi na mas problem, feeling namin kaya namin. Kasi yung naranasan namin time na problem, parang beyond talaga sa kaya namin. Kumbaga na-push talaga sa kami sa Ika sure. Totoo lang talaga. Di ba, nandito lang naman kami. Whatever happens, yung Marbs, bote-bote. Saka bro, yung sinasabi natin na pag kayo talaga, if you are apart, kayo ng girlfriend mo, asawa, partner. Kasi it would take a lot of effort. Example, kung gusto mo siyang suyuin dahil meron kayo nagkatampuhan kayo, paano ipapadala yung bulaklak? Although maraming ways. Pero di ba, medyo iba yung effort na
Tsaka yung parang tatawagan mo, syempre. Tayo nga, hindi ko tulad pag nasa personal ka, pwede mong kulitin ng kulitin yan eh. Hindi ko tulad pag nasa kayo, tatawagan, bababaan at bababaan ganyan eh. Wala kang magagawa talaga kung paano mo marireach out yung tao eh. Tatawagan mo lang. Tatawagan mo yun lang yung only way para makausap mo siya. Kaya pero sa akin, siguro sa mga taong currently nasa ganitong situation na parang sa LDR, so siguro one thing talaga na para nag-save sa relationship namin dun is first, yung trust. Kasi, to be honest, nasa Amerika ka. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mo kayang gawin eh. Yes, tama naman. Kahit siya, lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin, di ba? Pero dahil may trust kayo sa isa't isa, may tiwala kayo. Naniniwala kayo na mahal niyo isa't isa. Yun yung isa sa mga factor talaga eh, tiwala. Pag wala kang tiwala sa isa't isa, wala eh. So, clouded yung isip niyo, hindi niyo, puro pagdududa, puro gano'n eh. Second thing, yung love talaga. Diba? Love yung parang as long as kahit hindi kayo okay, yung time na hindi kami maayos. Pero dahil mahal namin yung isa't isa, pinaglalaban namin maging maayos. And lastly talaga yung time. Kahit gaano katiting yung oras na pwede mo maibigay dun sa partner mo, ibigay mo. Kasi doon ko na-realize na talaga na once na nawala na, wala ka ng doon mo lang ma-realize na parang hindi, saka wala kang babalikan kasi nandun wala kang magagawa talaga eh. Tama. Kaya doon ko na talaga na yung oras talaga na kaya mo ibigay ibigay mo kahit gaano pa titingnan. Kahit yung simpleng chat lang, sobrang laking factor sa relationship niyo. Kahit hindi katulad ng dati. Kasi hindi mo rin alam kung ano nang nararamdaman ng partner mo. Kasi nga, alam mo kuya, yung time umuwi ako nun, alam mo parang hindi namin alam parang mag-uusap. Kasi sobrang tagal namin nawala sa isa't isa eh. Kumbaga, nakapag-usap kami sa online, sa video, pero yung sabihin ng personal, parang hindi mo alam parang i-approach. Nawala yung parang chemistry niya before. Kumbaga, pero hindi niya sinasadya. Pero sadyang dahil sa mga nangyari, sa mga dun lang talaga na parang, dahil nga dun sa setup niya before, nag-iba din yung ng relationship niya. Yeah, yun. Kaya for me, somehow na survive ko. Kumbaga hindi somehow na survive. Yeah. So napagtagumpay niyo, diba? Pero kung mangyayari ulit, hopefully makayanan namin. And yun nga, so mga iba na nasa ganitong LDR, para sa akin is huwag kayong mag-isip kagad ng negative. Tama. Sige po. Sige. Parang huwag muna kayo mag-ano ng negative. And syempre, iba-iba ng bawat kasi nga, tama din sabi niyo sa love language. Iba-ibang love language ng tao. Merong physical, merong iba naman as long as ma-chat mo lang, verbally, okay na eh. Diba? Basta may time ka na. Merong mga tao talaga na kailangan ng katabi. So, iba-iba eh. So, sa mga nakikita natin sa ibang tao na parang ma-LDR na naririnig na ganito ganyan, huwag tayo kagad mapanghinaan loob. Alam mo? Sabi mo kala, Brody. Huwag kayong mapapanghinaan loob. Ang lagi ko sinasabi, kahit sa mga classmates ko or sa mga kahit regardless to sa relationship, regardless sa career mo, kung ano yung mga narinig mo sa labas-labas, kung huwag kayong makikinig. I mean, maririnig nyo yun eh, obviously. Pero huwag nyo absorb. Kasi ikaw lang naman makatuklas dun kung kaya mo, hindi. Huwag filter out ka. Diba? Kumbaga, huwag ka agad mag-isip na negative, shoot, mag-LDR kami, baka hindi ganun. Hanggat wala pa kayo sa pinaka-moment na yun, huwag na magsalita. Hanggat hindi pa ikaw yung nakakaranas nun, huwag ka muna magsalita. Tama. Kasi bawat problems na nangyari sa atin, iba-iba naman yung way para ma-overcome natin yun. Tama. Iba-iba yung, ang tawag doon, diskarte, tirada, paano mo ayusin yung bagay-bagay. Tama naman. Maganda yung sinabi din. May question ako. Ano po? Ito, i-censor mo to. Okay. Biro na. Good vibes naman. Hindi. Marami na papahamak sa inyo. Pero ito yung totoong question ko. Ano ba to? Kumbaga, so ito, having said that, are you into ikaw ba, if you were, kumbaga, ano ka ba, okay lang sa'yo yung LDR? If sabihin natin na, if ang nakasalalay dito is yung parang future ko, yung career ko, and yung future ng partner ko. Okay, if for example, di ba sabi mo yung sa parents mo, kaya mo?
Parang sa parents. Kumbaga, di ba sabi mo, parents mo din ganun. LDR. Apo. So, may family na kasi yun. May buo na sila. Sa bagay. Pero, yung ikaw, tingin mo ba kaya? Tingin mo kaya mo? Mag-survive ka ba? Honest opinion. Ito kaya. I don't know pa syempre kung pero parang... Kasi, yung first stage na survive mo na eh. Paano yung mga next, yung succeeding? For example, ikaw, umalis ka na naman or siya umalis. So, do you think mag-survive ulit kayo? Siguro ito kuya, siguro honest opinion. Parang para sa akin, siguro sa nakikita ko ngayon. Kumbaga, if para sa ikabubuti ng sarili ko, ng partner ko or sa family ko, I will. Kumbaga if it's about sacrifice, basta para sa ikabubuti, even masakit, even mahirap, I will. Kasi para sa akin, ako kasi parang simulat sa point, parang mas okay ako, makita ko mas maayos yung iba. Compare kasi kaya ko yung sarili ko eh. Kumbaga kaya kong, parang gusto ko sabihin na, hindi nyo na kailangan alalahanin. Mas parang alalahanin yung sarili mo. Kumbaga, as long as makita ko yung maayos, kaya ko rin mag-aging maayos para sa sarili ko. So, parang masabi ko is kaya ko. Pero, syempre, hindi ko naman sinasabi na 100%, pero hindi pa natin alam eh. Diba? Pero, from sa ngayon lang, parang masabi ko na I can. Kasi it takes two to tango nga, di ba? So, ikaw dapat ang mag-lead. So, lahat ng kasi para hindi siya mag-give up. Ikaw talaga yung sa kanya, mag-instill ng ganong mindset. Brody, ikaw? Natutuwa lang ako sa inyong dalawa, no? Kasi magkaiba kayo ng perspective na kanya. Kasi si Jeff, stay siya eh. No matter what, kaya niyang kumita ng pera. Stay dito. Si Easy naman, talagang kaya niya mag-sacrifice. Ako kasi, ang story ko kasi, alam niyo naman ever since na, self-supporting na tao ko, di ba, na mag-isa sa buhay. Kami kasi ni wife, no, matindi pinagdaanan namin sa LDR niyan. Taon kami yan. Dumating kasi kami sa point ng buhay namin, no, when we're establishing our career, no, sa isa't isa. Si Mrs. that time, may career sa Manila. So, may work siya dito. Maganda yung paycheck niya. And back then naman, nung na-transfer na ako sa industry na to, alam naman natin ang culture before ng company ko, di ba, is parang ita-transfer ka sa malayo eh. Lalayo ka talaga sa... Pag single. Di ba, pag single ka. So, anong nangyari sa amin noon ng ate mo back then? Pag-graduate ko ng training dun sa company na pinagtatrabahuan ko ngayon, I was assigned to Cagayan. Cagayan, dulo ng Pilipinas yun. So, may sungay, yung sungay ng Pilipinas. Cagayan. So, actually, I don't have any idea back then kung ano yung Cagayan. Kasi after nung in-announce nung director namin sa office na Marvin, your area is Cagayan. Pumalakpak ako, pero hindi ko alam kung saan yun. Yeah. And then, after nun, sinerch ko saan yun. Ilang years ko lang 6 to 7 years. So, ako naman, sinerch ko sa Cagayan. So, pagtingin ko layo. I mean, kaya ng by land, pero mga 13 to 14 hours. Dire-diretso yun So, talagang by plane ko pupuntahan. Hindi talaga biro. So, syempre, iniisip ko nun, sabi ko, paano kaya to? Excited pa ako umuwi ng bahay. Kasi babalita ko nga sa wife ko na, Han, okay na ako, nakapasa na ako sa training ganito ngayon. Pero I don't know kung paano mo i-break yung... the right words to say na... break yung news na gano'n. Alis ako and magkakalayo tayo. And I don't know kung kailan ako makakabalik ng Manila. So, hindi mo alam kung kailan ka ulit mare-request ng home base. Pero kasi, sabi ko, tutuloy ako. No matter what happens, tutuloy ako kasi gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung asawa ko. And alam ko sa sarili ko na mahirap masakit. Pero alam ko na dalawa kami makikinabang dito. So, umuwi ako ng bahay. Sabi ko, Han, okay na. Pumasa na ako sa training. Ganyan. Na-endorse na ako for tawag dito, territorial setup na, gano'n. Talaga, sabi yun, excited pa si ate mo. Congrats, ganyan. So, saan ka pupunta? Kasi, syempre, iniisip niya, around, Laguna, Makati, or kung sa Alabang, gano'n. Sabi ko, pupunta kasi ako ng Cagayan Doon ako mag-area. Ayun, umiyak yung ate mo. Iyak siya.
Kasi syempre, hindi biro yun. Ang Talaga? career ko, nandun na sa malayo. Ang career ng misis ko, Manila. nasa Manila. Umiyak siya. Actually, pati yung parents ko, na umiyak din na sabi ko, bakit? Ba't kayo umiiyak? Sabi ko gano'n. Kasi kilala niyo ako, makulit ako din. Ba't kayo umiiyak? Sabi ko, ano pang dahilan niyo? Ba't kayo umiiyak? Ewan ko dyan sa mama mo, sabi ng tatay ko. Pero siyempre yung wife ko, maintindihan ko tayo kung ba't siya umiiyak. Sabi ko lang sa kanila na parang, sige. Mag-asawa na kayo ngayon? Hindi pa. Okay. Mag-girlfriend, boyfriend pa na kami back then. Hindi pa kami Pero live-in na, hindi pa. Parang somehow, Okay. kasi lagi na rin kayo magkasama eh. Pag may mga times lang talaga na may pasok siya sa work ng gabi, na gano'n. So, ang sabi ko sa kanya, hindi siguro mga ano pa yan, mga ilang araw pa naman, o baka 1 week pa yan bago ko kasi aayusin pa yung papers. Eh, di kinabukasan, bumalik ako ng office. After that day, kinabukasan, magpa-flight na rin ako. Aalis agad, wala lang literal na ano. Ganyan din. Ganun, di ba? Kasi pagka tapos namin ng training ng Friday, Monday na, alis ka na, fly out ka na, di ba? Punta ka na sa probinsya. So, pag bumalik ka na naman ng bahay, sabi ka naman sa ate mo, sa misis ko, impake na ako ng gamit. Bakit? Flight ko na kinabukasan. Mayak na naman yung ate mo. Shorty, mayak na naman. Tapos tinanong ako ng ate mo, parang hindi ka nalulungkot. Ganun yun. Sabi ko sa kanya, ba't ako malulungkot? Kaya itong gagawin natin na to, para to sa, alam mo yun, sa future natin. Kung ako, lalaking walang pangarap sa atin, diba? Magsisettle lang ako sa kung anong pwede kong mahanap ng trabaho. Diba? Sabi ko, pero hindi ganun eh. I have plans for you. Sabi ko sa kanya. And I have plans na, alam mo yung gusto kong makuha pagdating ng araw. Sabi ko sa kanya. I want a better future with you. Sabi ko sa kanya. And I believe that this company will help me achieve that dream sa ating dalawa. So, natid ako ng magulang ko, saka si Macy's sa airport. Dala-dala ko pa yung bagay ko. Ilang oras ko biyahe nun? Mga 1.5. Sa plane, ano? Sa plane, plane ganun. So, nag-iiyakan sila dun sa kotse. Kasi hindi ka basta makakauwi. Pag ka sa probinsya, na destino ka, hindi ka basta papayagan ng boss mo, umuwi-uwi sa Manila. Hindi. Totoo. Kasi kahit Saturday weekend, may trabaho tayo. Uwi ka lang talaga pag yung talagang kailangan na kailangan. Una kasi ang hirap bumiyahe. Tapos syempre, kaya ka nga doon na destino kasi para doon ka magstay, di ba? Paano kung example gano'ng kalayo sa airport, pupunta doon sa parang place mo? Sa Cagayan. Sa Cagayan. Kaya ng mga 1.5 to 2 hours. Sa travel time? Hindi, from for example, 14 hours. Hindi, for example, nasa airport ka ng Cagayan. Kumbaga yung place mo sa airport ng Cagayan, gano'ng kalayo dun sa bahay? Sa place mo. Kung sa Tuguegarao, mabilis lang. Baka mga 45 minutes siguro. Mabilis lang. So talagang mapupuntahan mo siya by plane. Pero kasi syempre, ang pinag-uusapan natin dito, yung malayo na talaga kayo sa isa't isa. Kumbaga parang, hindi ka basta makakapunta ron kasi may trabaho kaming dalawa. Yung tipong pag umuwi ka ng gabi, hindi mo siya makikita. Video call na lang kayo, di ba? Tapos wala akong idea kung kailan pa ulit ako mga home base, makakabalik ng Manila, di ba? Mahirap na parang Hindi. Ang pinaka mo yan, di ba, emergency, saka yung Christmas break. Hindi. What I mean is, yung babalik ka na for good. Home base ka na. Hindi mo kasi alam, wala kang timeline eh, na pag stay mo ng after 1 year, makakabalik ka na ng Walang sinasabi na gano'n? Wala. Kasi, kaya ka lang dun eh, yun yung area mo. Unless, request ka ng transfer. Kung may bakante pa dun sa gusto mo mapuntahan. Siyempre, hindi mo sure kung magkakabakante. Or pipila ka pa eh. Siyempre, may mga nagre-request din dyan. Tsaka, ang company kasi namin, parang, basta single ka, ikaw yung priority na mapunta sa province. Kaya nga yan, pag mga ganyan. Dati, mortal sin talaga. Pag ikaw ang talaga ikaw ang isasabak sa gera. Pero, yun nga, sabi ko nga si ate mo, si wife, si Mrs., ang pumupunta ng Cagayan, nag-airplane siya, pagka rest day. Iniipon niya yung rest day. Alam mo, naawa nga ako dyan eh. Sa isang buwan, hindi nagre-rest day yan. Para iniipon niya 22 days straight pumapasok yan sa trabaho. 22 days para yung 6 days niya na off, na pagtatabi-tabi niya para makapunta siya sa akin. Ganun si ate mo, ganun siya katyaga. Magpa-flight siya sa akin doon. So, ako naman, syempre,
alam mo yun, masaya ako kasi gano'n siya. And ang gano'n din naman ako kapag mga vacation, Holy Week. Doon lang ako nakaka-uwi. Holy Week, Christmas, gano'n. Talagang months, pare. Grabe. Oo. Pero sabi ko nga, kung ako, iisipin ko lang yung sarili ko. Wala kaming pupuntahan ng atin. Pandemic, dumating. Diba? O, di, nawala ng work si ate mo, nag-resign. Pumunta sa akin. O di, sabi ko, diba? Better option pa rin yung pinili ko. Na nagstay ako sa company. Nag-sacrifice ako for how many years? Kasi, maganda naman kinalabasan niya. Until such time nagkaroon na ng opening sa Manila, nakabalik na kami. Nandito na kami ngayon sa, kung nasan kami ngayon. Pero along the way, nandun kami sa 10 taon na yun. Talagang, Kapit lang. oo, kapit. Kasi, minsan iisipin nyo rin hindi lang dahil tinetest kayo ng tadhana or ng panahon. Pero kasi minsan, may mga better opportunities tayo na kailangan natin kunin. Totoo. Alam mo yun? Yun lang yun sa akin I mean, hindi ko naman sinasabi sa lahat ng mga viewers natin or ano na, alam niyo yun, grab kayo ng grab. Pero I think you should be wise whether magstay ka or i-grab yung opportunity. Diba? Pag-isip, depende pa rin talaga Depende sa situation. nangyayari mo. Diba sa nangyayari? Tsaka ang long distance kasi, alam ko naman hindi yan para sa lahat. Hindi yan para sa lahat. Kasi meron talagang tao na may hirapan pag malayo sa ano. Ikaw, Chef, alam ko may hirapan ka pag malayo ka sa wife mo, sa family mo. Pero one thing I can say is, alam niyo yun, sa buhay kasi natin, hindi laging okay. We have to sacrifice. We have to compromise for us to achieve something. Diba? Yun naman yun Kumbaga, parang sa trabaho lang yan If you want to have something in return sa trabaho mo, ma-recognize ka. Alam mo, yung effort, yung understanding, yung patience. Number 1 pala, patience sa LDR. Yun. So, patience talaga. Tama naman, tiwala. Tapos yung patience. Yung kasama din talaga. Yun yung, ako masishare ko lang. Talagang, ganun kahaba yung proseso ng bago kami nakabalik ng atin sa Manila. Pero worth it, diba? Worth it. Worth it. Masaya. Alam mo yun. We're not perfect all along, all the way. Pero wala naman talaga kasing perfect na relationship Ganun talaga. Ganun talaga siya. Ganun din kabigat kapag halimbawa, alam mo, ang problema kasi sa LDR, aminin natin, bakit hindi nagkakatuloy madalas ang LDR? Kasi lagi may involved na third party. Totoo yun. Third party? Oo. Kasi iba yung third party. Party? Party. And I mean, hindi ko naman ginajudge na kasi may mga taong nagpapasalamat naman na nalayo din sa, nagka-LDR siya kasi nakilala nila yung partner nila in life. May gano'n naman talaga. Pero most of the time, ano ba ang cause ng, di ba, ng paghihiwalay? Third party. Kasi tao tayo may pangangailangan tayo. Di ba? Hindi ka naman robot na pinaprogram ka lang para lang sa ganitong parang. Nag-away kayo, biglang may nag-comfort sa'yo. Diba? Unexpectedly. Diba? Or minsan nasa nature mo talaga yung gano'n. Oo, diba? Parang minsan yung love language mo, gusto mo talaga. Kasama mo yung asawa mo, yung partner. Diba? I think Brody Jeff would agree kasi yung wife niya, nakilala niya rin sa Bicol. Diba? Pero kasi yung nangyari naman kay Brody Jeff, hindi naman niya parang nagkataon naghiwalay na sila nung long term niya. Tapos si Brody Jeff single naman that time. Ganun yun So, talaga bawat tao, iba talaga take sa... Hindi, it doesn't mean na hindi mo kaya sabihin negative, no. Kumbaga, it depends talaga. Diba? Hindi natin pwede sabihin na yun pag hindi mo kaya sabihin negative, no, or pag ganito, kaya mo sabihin positive, no. Parang respect na lang. Respect yung opinion ng bawat ng mga tao sa pagdating sa ganyan. Hindi talaga, masabi ko is hindi pare-parehas ang pinagdadaan ng bawat tao. Bawat tao may mga sariling problems na sila-sila lang din kaya mag-solve. Tama. And if you decide na talagang kailangan kung okay ka dun sa ganang setup, talagang papanindigan mo yun. Kasi, kumbaga parang, ako kasi hindi ko kinaya So kung talagang i-attempt nila na yun yung, kumbaga, tatapusin nila hanggang sa huli. Hindi so be it. Kasi nga, pwede naman sigurong mag-work sa kanila yun. Diba? So dapat talaga, alam ko naniwala ko, dapat pag sa ganyan, buo loob mo Pagkaalis ka talaga. Kasi ako nun, nung sinabi na aalis ako, pupunta ako sa malayong lugar. Tapos alam ko malalayo ako sa ate mo, sa misis ko. Hindi ako tinablan ng takot Parang sabi ko, na-outweigh niya yung Kasi buo loob mo ina-outweigh niya yung career.
dun sa, alam mo yun, sa kasi pag sinabi mong inisip namin ng ating yung pansarili namin kapakanan, wala. Di ko kukunin yung opportunity di ba? Diba? Punta ko malayo sa girlfriend ko. Diba? Pero na-outweigh siya ng ng, alam mo yun, ng kagustuhan kong magkaroon ng magandang kinabukasan para sa amin. Yep. Pare, ang decision ko nun, I think it's wise Kasi parang hindi ko na iniisip yung sarili ko lang. Ang iniisip ko na yung future yung sa amin dalawa. Totoo. Diba? Yun yung sa amin. Just like kay Kuya Jeff, diba? Iba lang yung Kuya Jeff. Kumbaga, iniisip niya rin yung family niya, kaya gusto niya magstay. Tama. Diba? Sa'yo, iniisip mo yung partner mo, kaya gusto mo umalis. Oo. Para sa soon family. Pero both positive yun. Diba? Both positive. Hindi mo siya pwede tignan as negative. Positive or negative. Hindi, diba? It depends talaga sa tao. Oo. Kaya... So, yun lang gusto ko sa mga nanonood din, diba? Hindi talaga natin pwede husigahan or bigyan ng judgment yung decision ng isang tao pagdating sa ganyan. Case-to-case basis. Case-to-case basis. And it doesn't mean na hindi mo pinili yung malayo dun sa family or partner mo. Yes, na isipin sa'yo na responsible ka. Irresponsible ka, di ba? Yes, wala kang pangarap. Depends talaga. Tama yung sinabi ni. Totoo yan. Kasi alam niyo yun, pagka halimbawa, nagutom kayong dalawa dahil sa, di ba, sa choices na ginawa niyo. Iisipin niyo mo ba yung isa't isa? Diba? Or iisipin mo yung magkasama kayong hanggang dulo na maayos kayo, di ba? Totoo. Talagang case-to-case basis. Pero yun nga, I think we should always be wise. As much as possible, maging wise tayo. Yes. Pagdating sa, especially kung ang pinag-uusapan natin dito, career. Career future. Career future. Kasi hindi sapat ang, ano ba yung kanta? Love will keep us alive. Hindi ganun palagi. Diba? Hindi, di ba sa relationship, hindi pwede love. Madaming factors para magkaroon ka ng maayos sa relationship. Tama. Kasi hindi mo na makapakain ng love. Yes, diba? Totoo pare. Love is an emotion. Hindi mo man. Kahit gano'ng kalalim at ka-strong ang relationship, pag dumating sa punto ng buhay yung dalawa na wala na kayong makain, nagsasuffer na yung mga anak mo. Iisipin mo ba yung love? Diba? Iisipin mo na kung paano na sila mapabuti. Yung family. Totoo. Ayun. I think siguro may natutunan naman kayo mga ka-brody. Hopefully. Marami yan. Ma-filter out nyo lang mga ka-brody. Kayo ba? Ano bang take nyo sa long distance relationship? Is it for you? Yeah. Or hindi. Hindi. Diba? Pero ito yung mga pagiging ano ba yung magiging takeaway mo? I-summarize mo yung mga sinabi mo. So, para sa akin sa LDR, yun nga, we should respect each other's parang perspective when it comes to LDR. Hindi porket ganito yung opinion niya, parang katulad kay Kuya Marvin is tama na. Hindi porket ganito yung opinion niya is parang kay Kuya Jeff is mali na. Hindi. Tama. Case-to-case basis talaga yung pagdating sa ganyan. So, yun lang. Siguro, for me, important is yung respect. Respect, trust. And then trust, love, patience, and yung time talaga. Tama. Yun lang talaga siguro. So, yun din yung other thing is, wag muna kayo mag-worry or wag muna kayo mag-isip hanggat yung wala pa kayo sa position na yun. Regardless sa relationship, pinag-usapan or sa career mo, as long as wala ka sa nangyayari, as long kung narinig mo lang mga chismis na, huwag kang makikinig. Tama. Kasi, prove it to yourself muna. Kasi hindi naman lahat ng tao magkakaparehas di sana lahat ng tao kung magkakaparehas, lahat tayo mahirap, lahat tayo mayaman. Hindi Kumbaga, iba talaga, bawat tao, iba-iba ang way paano mag-handle ng problem. Tama. May mga tao na successful sa ganun, may mga taong hindi successful sa ganun. Diba? Depende pa rin. Depende pa rin. Kaya, ang maganda talaga niya is, as long as hindi mo na-experience yung bagay, huwag ka na muna siguro, doon ka lang siguro, huwag ka muna magsalita. Yes, pero once na-experience mo ng bagay, doon ka na mag-judge. Tama. Kaya tulad ng parang, example ko lang din siguro, parang classmate ko, kumbaga, parang may subject siya hindi na-take. And then, sabi syempre namin na medyo mahirap yung subject na inaano namin. Sabi ko sa kanya, huwag ka makinig sa amin. I mean, narinig mo kami, pero huwag mo i-absorb yung narinig mo sa amin. Kasi kung tutusin, pwede ko sabihin sa kanya na, hala, ang hirap nito, buti na lang, nabagsak mo, or ganito, ganyan. Hindi, di ba? Kung ganun klaseng tao, mindset mo, ganun. Instead na makatulong sa kapwa mo,
parang mas nadadown mo siya eh. Yes. Pero sinabi ko sa kanya nun, huwag ka mainig sa amin. Huwag mo i-observe yung narinig mo sa amin. Pakinggan mo lang kami, pero ikaw makatuklo sa sarili mo. Kung anong Kasi, gagawin mo dyan. what if pala pagdating mo doon, basic lang pala isa yan. Totoo. Diba? Straight mo pala yun, diba? Kasi, nangyari din yan kay ate. Oo. Kumbaga, may experiment kami noon. Si ate kasi nagpapanik na talaga. Kasi yung mga narinig niya sa paligid niya. Doon mo nakikita talaga na once na nagpa-apekto ka sa paligid mo, iba din talaga. Magka-crumble ka eh. Kung ikaw yung tao na ganun na pag nakarinig ka na naapektuhan ka, as much as possible ka mainig. Kasi ako, hindi naman ako ganun basta-basta eh. Hindi ako basta-basta naapekto na kasi nga, as long as hindi ko naranasan yung gano'n, hindi ako na gano'n. Pero doon ko nakita talaga na yung power nung chismis talaga or yung mga narinig mo, laki. Kasi sobrang affect sa atin. Nakita ko stress, ganito na. Sabi ko, ate, kalma ka lang, kaya mo yan, ganito, ganyan. Alam mo yung pagdating niya nung mismong test, yung validation, ang sabi sa kanya ng prof, very good. Sabi. Yung taong nagsabi sa kanya na, kung kanina man na narinig yan, sobrang stress na parang di na mag-validate. Pero siya, sabi sa kanya ng prof, very good. Sabi ng prof. Diba? Kaya sabi ko, yan ang definition na, hindi porket narinig mo ganun is ganun rin sa'yo. Iba mo talaga, hindi ba ibang way mo paano mo solusyon yung problem. Diba? Kumbaga, nasa way mo pa rin yan. Kaya kumbaga, wag ka talaga makinig sa mga sinasabi ng ibang tao hanggat hindi mo nararanasan yung ano. Diba? Hanggat hindi ikaw yung mismong nandun. Diba? Tama naman yun. Ikaw, Brody, Jeff, take away mo. Take away ko? Sabi nyo na lahat eh. Gusto mo copy-paste? Hindi. Kaya nga, ulitin natin yung patience talaga. Kasi kung talagang decided ka na ganun yung magiging relationship nyo. So, yun nga, patience. Kasi ako, hindi ako naging patient eh. Kasi masyado siguro akong nakulong dun sa idea na yung partner, yung girlfriend ko that time is parang demanding sa time. Which is, syempre, napaka-demanding din ng job natin. Yes, definitely pagbago ka. Oo, di ba? So you have to prove yourself pa yun. Tapos, yun nga, when it comes to respect, kasi dapat, talagang respeto talaga. Yun yung mga kailangan mo talagang, ito yung mga, tawag dito, yung mga, ano bang tawag doon? Hindi naman tatawag mo doon sa ingredients. Qualities. Qualities. Ingredients sa pagkain yan. Ingredients siya. So, kung hindi mo nire-respeto yung partner mo, tapos ganun pa kayo, di wala talagang mangyayari. Wala po. Minsan nga, di ba, sabi parang mas okay na maghiwalay kayo kaysa dumating yung point na mawala ka ng respeto sa isa't isa, di ba? Meron kaming episode na ganyan eh, di ba? Napag-usapan natin na yung kaibigan ko na mag-asawa na sila, pero banda ko rin, naghiwalay sila. Tapos yung naghiwalay sila, doon pala nila nakuha yung respeto na hinahanap nila bilang friends. Di ba? Maganda episode na yun. Ako naman, yung takeaway ko siguro, just to share pala, nakalimutan ko rin i-mention sa inyo. Sa mga, ako, wala akong pakialam kung anong sasabihin nyo sa akin, sasabihin ko na to. Kasi ito talaga naniniwala ako na wag tayo maging madamot sa mga path ng mga partner natin. Pathway ng partners natin. If they wanted to, explore the world, kung sila ng better career, better opportunities na hindi kayo kasama, may iwan kayo sa Pilipino. Hayaan nyo sila. Kasi alam nyo sa totoo lang, di ba? Sabihan nila, if you really love someone, set it free, di ba? Babalik at babalik sa'yo kung talagang para sa inyo yan. Kasi yan kahit anong tago nyo dyan, kahit anong lagay nyo sa, ikulong nyo yan, yung partner nyo. Lalabas at lalabas. Lalo na kung ang partner nyo, ang mindset niyan, gusto niya ng growth. Gusto niya ng Kasi ang dami ko nakikita sa document na ganyan na parang, nagiging selfish yung partner kasi alam niya magkakaroon ng opportunity na umunlad yung partner niya pag umalis, di ba? Pumunta sa ibang lugar, di ba? Mag-iisip. Ang mangyayari, yung partner na may iwan, magkakaroon ng napakadaming insecurities. Di ba? Tapos ang mangyayari, maghiwalay sila. Anong dahilan? Kasi ang daming insecurities yung isa, inaway niya, di ba? Alam nyo, maging masaya kayo kung ano yung magiging achievement ng partners nyo. Based on my experience. Alam nyo yun, yung wife ko, siyempre nung bata kami, talagang gusto namin magkasama kami. Kasi bata kami. Pero as you go along, as you get old, hindi ganoon ang buhay.
kung ano yung decision making ng partner natin, respetuhin natin. Kasi may sariling buhay yan eh. Eventually, babalik yan kapag talagang para sa iyo. Pag mahal ka ng partner mo, di ba? Yun din yung tinatako sa misis ko. Sabi ko, aalis ako, ayusin ko yung career ko. Hindi dahil gusto kong umalis. Kung ako tatanungin, gusto ko bit-bit kita. Pero may career ka dito, may buhay ka dito. Sabi ko sa kanya, ako, nag-establish ako ng buhay, nating dalawa. Kasi ikaw ang gusto kong makasama. Hindi siya naging madamot sa akin. Hinayaan ako ng wife ko umalis. Nag-explore ako. Dumating pa nga sa point na nag-aaway na kami or what. Pero at the end of the day, pinag-uusapan namin, bakit namin ginagawa ito, di ba? Kasi yun ang sisira sa inyong mag-jowa, mag-asawa eh, di ba? Na parang wala ka na kayong tiwala, na puno ka na ng insecurities. Ay, parang hinahatak mo na yung partner mo. Totoo. So ayun, wag tayong maging selfish, no. Number one, gusto kong sabihin sa inyo na may mga karelasyon, no, mga nasa LDR na ngayon, wag tayong maging selfish, ha. Maging masaya tayo sa small wins ng mga partner natin, sa mga achievements natin. Tsaka kung halimbawa, yung mga partners natin wala pang napapatunayan for the meantime, wag nating i-down. Yan. Iangat natin sila. Kasi yung partner ko nga eh, diba dapat? Partner ka, ikaw yung dapat na support niya eh. Ba't parang ikaw pa yung kalaban niya? Tama. Pakinggan niyo yung boses ng mga partner niyo. Kasi pag yan, hindi niyo pinakikinggan, ikaw lang yung nasusunod kasi ikaw lang yung may narating. Alam niyo, lalong yan eh, yung ego niyan, yung pride niyan. Kasi sa totoo lang, ikaw ang ego at pride niya ng partner mo. Ngayon, pag pinamukha mo sa kanya na gano'n na siya kababa, wala, 'di ba? I-value natin yung boses ng mga partner natin, 'di ba? Successful man 'yan or hindi, kung nakikita natin na medyo nakukulangan sila dun sa mga decision making nila sa buhay, tulungan natin. Huwag natin para i-down. Ngayon, kapag nag-suggest naman yung partner na natin na ito yung boses ko. Ano natin? Pakinggan natin, 'di ba? Kasi pag hindi natin ginawa 'yon, wala. Ibig sabihin nun, hindi natin ganun kamahal yung partner natin. Parang ang gusto lang natin palabasin dun, nakasanayan na lang natin na ikaw yung kasama ko, pero hindi kita mahal. Kasi pag mahal mo ng isang tao, papakinggan mo. Papakinggan mo kung ano yung masakit sa kanya, kung ano yung nagpapaligaya sa kanya. Tama ba? Agree ba kayo doon? Yes, agree, di ba? It applies sa magjowa, sa mag-fiancé, sa mag-asawa. Di ba? Even though sa magkaibigan. Magkaibigan, no. Tama. Ayun. So, yun nga. Adding to that perspective, kung yung partner mo, asawa mo, boyfriend mo, ginaganon mo on his lowest point of his life, no? Ganun. Ito ang masasabi ko sa inyo, pag yan umangat, sigurado iiwan ka niyan. So, dapat kahit nasan man siyang circumstances ngayon, dapat i-support talaga. So, kasi alam nyo naman kung mali ba or tama yung tinatahak ng partner mo Pero kung ang benefit nun ay para din naman sa'yo, sa family mo, or sa what, supportahan natin. Kasi, alam mo ba't ikaw ang pinili niya makasama? Alam mo ba't ikaw? Kasi nagtitiwala siya sa'yo na ikaw yung better half para sa buhay niya. Tapos ida-down mo, di ba? Hindi mo papakinggan. Masakit yun. Kaya ka nga pinakasalan, kaya ka nga ginawa, kaya ka nga girlfriend. Kasi nagtitiwala siya sa'yo na kung nasang man estado siya ng buhay, nasa mababa man, nasa taas, na nandyan ka, magsusupport ka, di ba? Diba? Wag natin bigyan ng choice wag natin bigyan ng no choice yung partner natin na dahil nakasanayan kita, dahil asawa na kita, wala ka nang magagawa. Wag ganun, di ba? Lagi natin silang bigyan ng choice. Ibig sabihin, bigyan natin sila ng boses para dun sa mga opportunity na gusto niya lang gawin. Wag tayo maging madamot. Again, wag tayo maging selfish. Mahalin natin yung binigay sa atin ni Lord na partner. Totoo. Tama. Ayun yung masasabi. Tama. Sana agree kayong dalawa. Amen. Amen. So, bago natin i-close tong session 2 natin na LDR, no? Gusto namin sabihin sa inyo na open kayo at mag-email sa The Brody Podcast 1022@gmail.com. Although may isa pa kaming episode, Good Vibes, abangan nyo. So, gusto lang namin mag-remind na kung may gusto kayong sabihin sa LDR, email nyo, di ba? I-share nyo, experience nyo. Mag-usapan namin. Kailangan namin yan. And then, don't forget to like, follow, subscribe, view. Lahat na pwede. Lahat na po nang pwede. Spotify, YouTube, Facebook, IG, ano pa ba? TikTok. Ayan.
Masaya. Ang sarap na may experience na lagi tayong may mga kasamang new people. Yes. And ito si Brother Easy mapapadalas to. Kasi ano lang siya, lagi naman namin siya nakakasama. So, ayun, masaya kami na na-execute natin yung LDR na topic. Na. Yeah. So, huwag kayo mag-alala. Yung next session naman namin is good vibe na. So, medyo magaan-gaan yung topic. Sana may napulot sila, no, mga ka-brody. So, kayo na, session 3 na tayo. Session 3. Mag-break muna kami. Okay. So, see you, mga ka-brody. Thank you, mga Thank you very much. See you. Bye-bye. Bye.